Ilan sa dahilan ng mga pabor na tuluyang maisabatas ang divorce bill sa Pilipinas ay ang sapilitang pagpapakasal at mga pang-aabuso. Kaya naman sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Pero isang mangbabatas naman ang iginiit na kapag tuluyan raw na isabatas ito, sinisira na anya ang kasal sa bansa na imbis na ang batas ang pumoprotekta rito. May balitang A to Z si Kim Salinas. 18 taong gulang pa lamang nang mabuntis si Nanay Estela, aniya, hindi siya handa kaya naman bunga ng sapilitang pagpapakasal ang naging pagsasama nila ng kanyang asawa. Matapos nito, hindi rin pala naging maganda ang kinahinatnan. Pinapaalis ng bahay, pinapalayas ka, nahuhuli mong may mga babae. Kahit mismo mga anak ko, alam ng mga anak ko, nakikita nila kung anong ginagawa ng tatay nila. Din, yun na nga, tiniis ko pa rin for 9 years. And at that time, yung anak kong maliit, 6 years old, babae yung pangalawa, sabi niya, Mama, stop na. Huwag na, iwanan natin si Papa. Matapos ang kanyang mga pinagdaanan, nagdesisyon siyang maghain ng nullity of marriage sa korte taong 2012. Hinihintay na lamang sana niya ang desisyon ng korte pero na-delay ito ng na-delay dahil may motion for reconsideration ang Office of the Solicitor General. Ito ang masakit, di ba? Hindi pata sa amin mga katulad namin. Kami na nga yung inaabuso, kami yung pinahihirapan ng batas. Bakit? Yun ang tanong namin. Bakit? Bakit ganun? Ang hirap namin makakamit ng hustisya. Kaya ito talagang pinaglalaban namin kasi emotionally, mentally, physically, naabuso na kami. Kaya laking tuwa na lamang ng kanilang grupo, ang Divorce Pilipinas Coalition, nang marinig na pasado na sa ikatlong pagbasa sa Kongreso ang House Bill number 9349. With 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions, House Bill number 9349 is approved on third and final. Sa botong 126 na nakuha ang yes sa mababang kapulungan, dahilan para ipasa na ito sa Senado para sa sarili nitong pagdinig. Para kay Nanay Estela, dalawa na ang posibleng magiging remedyo niya sa paghihiwalay, ang ongoing nullity ng kanilang kasal kasama ang mga benepisyong sakaling maibibigay ng divorce law. Pero ayon kay Representative Geraldine Roman, I also want to assure you that divorce won't be as trivial as divorce in the United States na humihilik lang ang asawa ko, pwede ko nang hiwalay. Hindi po. Under this legislative measure, last resort ito. Merong pang trial period, merong pang marriage counseling, tapos aatado na lahat ng issues, lalo na yung child support, separation of properties. dismayado naman si Representative Benny Abante sa pagkakalusot nito sa Kamara. Huwag tayong magkaroon ng divorce law dito na mayroon pa rin annulment of marriage. Sobra na yan. You know what? Sa pagsabihin natin, we're giving all the options to people. Pero the thing is, sa akin, yung mga batas natin, we're not actually preserving marriage. We destroy marriages. Sinuportahan naman ni Subak Representative Brother Eddie Villanueva at nagbigay ng babala sa maaring maging epekto nito. Kaya ang pananagutan na anya dito ay nasa pagitan nila at ng Diyos. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.